naging issue ngayon sa buong Pilipinas dito sa atin yung talamak na korupsyon. Nabunyag iyon dahil sa nung nagdaan na mga bagyo na sunod-sunod, ano pat bumuhos ito ng malakas na ulan na sumira doon sa mga flood control project ng gobyerno. Alam na kasi ang mga kalamidad kasi gaya ng bagyo ay alam na natin yan na pagsapit ng buwan ng Ber, mga buwan ng Ber ay pumapasok yung mga bagyo. At aasahan natin na sa pagtakbo ng panahon, mas titindi at titindi pa yung mga kalamidad gaya ng bagyo na darating dito sa atin sa Pilipinas. Kasi ayon sa aking nabasa na isang lehitimo na magasin, pinag-usapan doon yung environmental destruction. Sinabi roon na yung mga scientist ay nagkaroon ng pagpupulong doon sa Germany o mga late 80s pa yata yun o mga middle 90s na kanilang pagpupulong at itong natuklasan nila na yung sanhi ng iba't ibang uri ng kalamidad gaya ng bagyo, coastal flooding, drought, severe storm, and other climatic calamities ay dahil iyon sa high concentration ng carbon monoxide doon sa kalawakan o sa greenhouse gases. Greenhouse gases yung kanilang ginamit na termino. Saan ba nagmumula yung mga gases na iyan? Ang mga gases na iyan ay nagmula iyon sa mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Yun ang sinabi nila doon. Kabilang na din diyan yung mga plant station o mga planta na bumubuga ng mga maruming usok. At kasama pa nga is binanggit nila yung mga private household o mga pribadong mga bahay na gumagamit ng gatong na bumubuga ng usok. Ayun, yung mga scientist ay nagkasundo na dapat nilang sabihin o ipaalam doon sa mga malalaking negosyante gaya ng mga manufacturer ng mga sasakyan, mga may-ari ng mga plant stations na bumubuga ng mga maruming usok, dapat ipaalam nila sa kanila. At yun nga, nag-usap-usap ang mga scientist at ang kinatawan ng itong mga malalaking negosyante na sinabi ng mga scientist na kayo ang inyong mga produkto ang siyang dahilan o sanhi ng pagtaas ng high concentration of carbon monoxide sa greenhouse gases na naging sanhi naman ng iba't ibang uri ng kalamidad. Alam niyo kung anong sagot ng kinatawan ng mga malaking negosyante? Sinabi nila na ang pagsisikap ng mga scientist na malutas yung pagkasira ng kalikasan ay magiging katanggap-tanggap daw lang yon ng mga ekonomista kapag ang paraan ng mga scientist sa pagbigay ng solusyon sa pagkasira ng kalikasan kapag ito ay hindi gagambala o makikialam sa mga gawain ng ekonomiya. Kaya ang ibig sabihin kasi ng mga ekonomista, hindi naman pwede na hindi sila gagawa ng mga sasakyan. Hindi rin pwede na gagawa ng hindi rin pwede na itigil yung mga ibang mga planta na bumubuga ng usok na itong pinagmumula naman ng mga iba't ibang produkto. Kaya ang conclusion ng mga scientist, sabi nila, malulutas lang ang mga problemang ito, ang problemang iyan ng pagkasira ng kalikasan kapag ang lahat ng sasakyan daw, kabilang na mga plant station, mga planta na bumubuga ng mga usok, ay kapag ito ay inilipat daw sa buwan. Kaya sa makatuwid, ang problema ng pagkasira ng kalikasan, yung sunod-sunod na mga bagyo ay titindi pa yan sa hinaharap, hindi yan malulutas.